kung sana nga ang naging tapat ang bawat isa, kahit anong tanda mo, kung ikaw is spiritual, lahat ang lumapit sa iyo, spiritualin mo dahil ang tunay na spiritual, yung mga may mensahe, ay sa kanila ay binigay ng Diyos. Ngayon tayo spiritual tayo, matanda na tayo, at wala na dumarating sa atin, ngayon lumapit sa atin, at yun, suportahan natin dahil din tayo dyan. Tama po. Tama, hindi. Tama po. Oo. Hindi natin liitin ng mga bata at sila ay pinili ng Diyos. Kusang dumarating man sa iyo ang spiritual, ang mga espiritu at kayo ay pinili. Hindi kayo pwedeng gawa-gawa lang. Kung tunay kayo, talagang kusang loob lang dumarating ang kagamitan at galing ang Diyos sa inyo. So, minsan, maraming humihiling, tapos meron din binibigyan kung nandyan na sa kanila ang kagamitan at kapangyarihan, nagbabagong anyo na sila dahil sa una lang ang simula, ang mabait sila pagdating ng oras, nandyan na sa kanila, nagbago na silang anyo, nag-iba ng ugali, makasarili na, nakalimutan na ang nagbigay sa kanila. Tulad sa mga tao rin, hindi lang spiritual. Ang mga mahihirap at biglang masinso, nakalimutan yung galingan nila. Hindi nila alam hirap ng lahat. Ang biyaya at dumating sa kanila, pagsamantala lang. Hindi nila alam ang katawan niyan. Yun lang ang naman inalagaan ninyo ang katawan. Akin yan, binigay ko lang pagsamantala sa inyo. Hindi nyo yung mabubukatain yan. Hindi nyo madadagdag ito ang isang espiritu. Dahil pagsamantala lang kayo dito. Dahil ang hiram lang ninyong katawan. Dahil kayo ay mawawala. Dahil ang katawan niyang pagsamantala lang. O so huwag natin makasarili tayo dahil wala tayong karapatan. Dahil mawawala ang katawan natin. Wala back to zero kayo dahil wala man sino man ang nagbigay, nagkita sa inyo at siya rin ang pabawi sa inyo. O so huwag niyong isipin ay wala kayong nakabutan, may hangganan tayo lahat. O so ingatan ninyo ang inyong mga katawan, ang inyong mga isip. Yan ang magbibigay na kabamakan, yan din ang magbibigay ng kabutihan. Huwag mong isipin dahil hindi nyo alam kung kailan mo kayo tutuloy. Ang sabi ng Diyos. Amen. Kung sabi nila ay lahat na babago. Oo, lahat yung magbabago yan pagdating ng oras kung kayo iiyak. Kung magbago ka kung iiyak, pag oras ka pinawin ng katawan mo, tapos na. Ang lahat, lupa, bahay, lahat na natundang mo, iba nang gagamit yan. Wala ka ng karapatan, iba ng mundo mo. Ang mundo mo ay nandito pagsamantala. Ang tunay ng mundo natin, wala tayong mahawakan. Tulad may katawan tayo. Katawan, tao tayo. Dahil ang mundo natin pagsamantala. So, ingat. Iligtas niyo ang iyong espiritu. Yung katawan niya, diyan ang magliligtas ngayon. Dahil diyan mo makikita ng Diyos ang mga bagay, mga kilos mo. Diyan makikita sa katawan pinahirap sa iyo. Kung wala na yung katawan niya, tapos na ang kaligayahan niyo. Tapos na ang mga bagay na kayabangan ninyo. Wala na kayo maralabitan sa bandang huli. Dahil sayang ang panahon na dito sa lupa. Sayang din. Bakit? Bilang ang inyong mga sarili, inyong alam lahat yan pagsasamantala sa pangalan ni Amen. Ang lahat yan, sabi ng Ama, walang posible sa Diyos. Sino bang nakapinitigan dito sa lupa? Yung marunong lang ngayon. Wala man. Wala. Si Jesus nga, umakyat din. Umakyat. Dahil talaga dito, ay binawalan tayo dito para tayo ang magligtas sa ating sarili. Dahil ang espiritu natin ay dapat natin alagaan kung paano dapat natin ang oras binawin ng katawan natin ay alam natin patutungo. Dahil ang espiritu natin dapat yun ang ingatan sa lahat. Hindi ngayon. Yung pagdating ng panahon ng bagong mundo natin dahil iba na. Pagdating ng oras yun, iba na. Hindi na nang may katawan. Espiritu ka na. Wala na yung kamatayan. Dahil sabi ng mga, ang lahat yan, habang may katawan, bago na. Huwag sayangin ang panahon na nandito. At
Iraling natin makasarili, kailangan magmahalan tayo tulad pagmamahal sa atin ng Diyos. Amen. Ang lahat yan ay pag-ibig. Dahil ang lahat na sabi ng Ama, ang lahat yan, anak, mga anak ko, ingat, pagsasalita, ingat ang inyong mga gawa na hindi maganda. Dahil ang lahat yan ay magpapahamak sa iyo kung hindi maganda ang iyong mga gawa. Ano siya ngayon ito? Ano siya dito? So, ang lahat yan sabi ng Ama, ingat. Oh. Di ba siya? Ingat ano? Ano? Bago na. Dito. Ngayon, ang sabi ng Ama, ingat ng lahat. Huwag natin sayangin habang may panahon tayo dito sa lupa. Dapat huwag tayo malungkot dahil tayo ang gumagawa ng kalungkutan natin dahil ang lahat yan mawawala din ang lahat. Hindi ng bagay nandito tayo lagi. Masarap kung tayo maglingkod at katawan natin isasama ng Diyos at pumunta natin. Dahil siya may katawan din. Pwede mo lahat ng bagay na gusto. Importante lang ang gampanan mo yung gawain ng mabuti. Di natin alam kung kailan tayo pabawian yung katawan natin ng Diyos. Pwede mag-ipon na tayo ng kayamanan ng mabutihan para tayo ay pagdating ng oras ay wala na tayong problema dahil nakahanda na tayo, nakaipon na tayo dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin na dahil tayo ang nagdadala ng pag-ibig. Ayun ang kabisuan ng Diyos para sa atin. Dahil ang pag-ibig ang iniyan sa atin. Magtanong tayo at sasabuhin tayo. Kung ang ibig sabihin ninyo ay ako nagahanda ang kasabihan. Yung kasasabihan niya. Yun sasabihin niya. Sa tawa lang, masaya na ako. Oo, kita-kita lang. Ang tawa ang pag-ibig. Wala na siya, nag-release na siya lahat. Wala na siya sa release. Ito niya. Sa'yo niya. Okay na. Yung kahit yung lumino sa pandi. Parang yung isang kadet. Ingnan mo yung palayo. Hindi yun. Maraming salamat. Meron ka sasabihin dyan. Hello po. Yan. Papalang hapon po sa ating lahat. Yan, doon po muna tayo po sa usapang spiritual bagay po. Kasi madalas ang nangyayari po kasi yan. Kahit minsan pag nakakatanda na kasi yung mga kausap sa spiritual, imbis na sila yung gagabay sa mga nag-uumpisa, sa nagsisimula, minsan sila yung madalas na yung parang nanunubog sila, ganun. Ginutokso nila yung isang taon nag-uumpisa sa spiritual. Kaya yun yung isang bagay na minsan mahirap talagang gampanan yung pagiging spiritual. Minsan kasi ang inaakala madalas, dahil nasa gawain silang spiritual ay sila yung magiging gabay. Dapat. Pero karamihan kasi nangyayari na hindi na sila gumagabay. Para sila na yung mga naging daan madalas na nagtutulak na sa mga nag-uumpisa sa gawain spiritual para mapalayo sila sa gawain. Yun yung madalas na nangyayari po. Maging sa aking buhay, madalas ko nararanasan kahit saan ako mapadpad, saan ako mapunta, maging sa iba't ibang sangay ng dito sa social media, madalas na nangyayari yan. Minsan ang tanong ko sa kanila, tunay ba tayong sa Diyos? Bakit laging ganyan ang nangyayari sa kanila? Kasi sabi ko, mas maganda yung dapat pag naglilingkod tayo sa Diyos, kumakatawan tayo sa gawaing spiritual. Mas maganda yung nag-uusap-usap ang bawat isa na ihayag ang kung ano man yung mensahe na nais iparating ng Diyos na laging nariyan ng bawat isa, nagdadamayan, nagtutulungan sa gawain upang yung gawain sa spiritual ay mas mapabilis ipalaganap na hindi gaanong nahihirapan ang bawat isa dahil laging nariyan na
nakagabay. Yun yung isang bagay na nakikita ko palagi. Kaya minsan yun din yung madalas kong tanong yan sa bawat isa sa kanila. Dahil may mga tao naman na bukas yung kaisipan, lagi naman silang nariyan, may nakikinig, yan may mga gumagabay. Pero madalas mas marami yung mga tao na sila yung nagtutulak palayo, hindi palapit sa Diyos. Katitiwala dito sa lagi nating ginagawa rito sa templo yan. Mapalad tayo dahil laging nariyan si Ama, yan gumagabay sa atin. Yan sa ating gawain spiritual. Yan, pero spiritual man tayo, nasa material tayo na gawain. Laging nariyan si Ama, kumbaga kaya mapalad tayo, kaya gawin natin kung ano yung nararapat para sa kabubuti natin. At yung laging sinasabi ni Ama na, may ipon tayo ng kayamanan patungo sa langit o patungo sa Ama. Dahil yun yung isang bagay na madadala natin. Kaya kailangan, sa araw-araw ba ng buhay natin, nakakapag-ipon pa tayo ng kayamanan na yan. Kayamanan nating spiritual na madadala sa langit. Siyempre, lalo na kapag lagi tayo sa labas, kahit saan tayo mapunta, kailangan makapag-iwan tayo ng kayamanan sa mga tao. Makapag-ipon tayo sa ating sarili. Yung kayamanan na yan, yun yung diyan tayo makikilala. Kikilalanin tayo ng Diyos at kilalanin tayo ng mga tao sa paligid. Kaya mahalaga yung pag-iipon natin ng kayamanan. Dahil ang kayamanan na yan, mag-umpisa sa ating sarili, patungo sa labas, sa tahanan, tapos sa labas po natin ng ating tahanan. At sa ating pamalaan. Yun po yung pangyayari sa buhay natin na para makaipon tayo ng kayamanan. Para makaipon din po tayo sa kayamanan, yung mga bagay na tukso, yung inaasar po tayo sa paligid, huwag na po natin silang patulan. Kumbaga, ipagdasal na lang po natin sila upang sa ganon, yung pagdarasal natin para sa kanila, sa kanilang pagbabago, sa pagbabago natin sa ating sarili, yun din po yung magiging kayamanan natin. Dahil hindi na tayo natutong magdamdam, hindi na tayo natutong magtanim ng sama ng loob, ugalit, kundi natututo tayo kung paano magpatawad, kung paano tayo humiling sa Diyos, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa mga tao na kapaligid sa atin. Yun lamang po, maraming salamat. Mag-share tayo ng kaalaman kahit kunti lang salita. Ako, pwede mo sa salita. Ha? Nakanda ka na ba? Share, handa. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Brothers and sisters, mga nanonood po ng hapon po. Tama po yun na dapat po natin yung minimisahin po ni Ama para sa ating lahat. Tama po yun na dapat mag-ipon po tayo ng kayamanan ng kabutihan upang mapunta po tayo sa tamang landas patungo sa kanyang karyan. Dahil yun naman po ang kagustuhan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang gumawa po tayo ng kabutihan. Iral po natin yung pag-ibig lagi na marunong tayong magkumbaba at gawin po natin, gagawa po natin ang mga mabubuting gawa upang ang Diyos ay gagabayan tayo lagi. At dumalangin tayo lagi sa Diyos. Gawin po natin, iral po natin yung pag-ibig lagi at marunong tayong magkumbaba ng Espiritu sa ating kapwa upang ang Diyos ay nasa atin palagi. Yun lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ano siya? Baka na siya sabihin. Wala na. Dahil ito yung utang namin. Sabi, maraming salamat ka. Sabi, dahil yung place na ito pala nakatawag. Kahit sa paggawa niya ngayon, mula punta kami. Yung pala place na nakatawag ako siya na parang makatawag. Sabi, parang nga, nagulat na kayo, parang yung tulog. Dahil, Divine Mercy, dati, yung binigay sa akin ng Divine Mercy kamay, tapos ang linaw, ang katawan ng ilaw. Ngayon, Divine Mercy na ang binigay. Ano ba ang susunod?
abangan. Kung sino man makakawala yan, ay very good. Kung hindi nakakawala, okay. Alam, very good din hindi nakakawala yun. Ang lahat yan, sabi ng mama, kunti-kunti, nagpasalamat ako. Ama, bakit yung pag-raise, pag-picture sa akin, ang raise mo na picture ni Mon, pangalawang picture sa akin, yung raise. Sabi niya yung raise, binaba ko, kung ka-picture ka, pagka-picture ako, yung pala, tapos sa aking katawan. Nakita mo na yun, ano? Yun, tapos yun, sabi ng mama, meron pa. Dito po, wala. Taas na lang. May pagbabago din, sabi ng mama. Ang lahat yan. Oras na ay dumating yun, tapos na. Dahil tuloy-tuloy ng mission, ang vision, pati po si mission. Oh, bakit? Paliwanag sa inyo. Ang mission at ito ginagawa sa atin, naging proteso na lahat. Masaya. Pagdating, mission, yung lahat ng mga bagay, kung ano mang bagay sa sarili mo at mangyayari bukas sa pangalawang sa buwan at yung vision yun at malalaman mo dahil ipapaliwanag ko rin yung vision Yung di magampanan yung misyon. yung vision Di nagampanan yung misyon naman. Sa misyon. yun din ginagawa nila ang kanilang ginagawa dahil ang sa isip nila mag-iisip sila mag-iisip ng ano man sayang parang tuloy-tuloy namin ang gigawain namin para kami ay naging Batagumpay. ang mission na natupad namin pero hindi natupad ang tawag doon ay ikaw rin sabi galing ka very good taas natin na 75 na Consumption na. Parang 75 mo na. Actually, nakataas yan. Apo, masa naman. Ibig sabihin, kung 100, isa lang sagot niya, wala ka naman ibang sagot. Bakit? Ibig sabihin sa pan, yung mag-aral ka ng ABC. Half day pala. Half day Kung pala. isa lang na ano mo, ayun. 75 kasi marami na yung pala sagot. May maging 76, 78, 79. Ayun naman, yung 75 niya, ma-half day niya lang. Okay. Pagdating ng 100%, kung sumubra yun, 101, ibig sabihin, mas mataas ka na sa ngayon ay yung mga pangarap. Kaya ang kailangan natin ay lagi magkumbaga. Kung ano man ang bagay binigay sa atin ng Diyos, nakapangyarihan, tinahatay ng Diyos, magkumbaga pa rin tayo dahil yan ang hinintay natin, pakita natin sa kapwa natin. Kahit may kapangyarihan ka na, huwag itaas ang sarili mo. Kailangan magkumbaga ka. Harunin mo sila sa baba at itaas mo sila. Dahil tiwahala ng Diyos sa iyo ang magtataas. Amen? Amen. Kasi nakikita ko karamihan, mataas na sila. Sabi ko, paano mo ahunin ng mga mahirap? Yung gusto matugo. Dahil kailangan, alam mo na mataas ka na, magkumbaba ka, ahunin mo sila. Sila naman itataas mo dahil ikaw ang nagtataas sa iyo, ang Diyos. Huwag mo na isipin yun. Mataas ka, isipin mo. Magpataas ka sa mga tao, mabababa. Ang walang pinag-aralan at ang gusto matuto sa ito, doon ka magkumbaba para sila hawin mo sila sa kanilang hindi magandang gawa. Tama ko. Dahil kung tayo ay binigyan na ng Diyos ng kapangyarihan at pwede na tayo magsalita sa publiko, kailangan huwag makakasakit sa kapwa. Huwag
liit sa kapwa. Huwag mag-api sa kapwa. Dahil ang kapwa yan, pati ikaw iisa. Tama po. Dahil, binigyan ka na kapangyarihan doon, itataas mo pa. Sino magpupuri sa iyo ngayon? Di sarili mo. Sarili na. Hintayin mo ang tao ang magpupuri sa iyo mga maliliit. Maganda yung kanyang ugali dahil nagkukumbaba siya. Hindi lang ang mga tao ang magpupuri sa iyo, pati ang Diyos. Dahil wala kang inangat pagpataas na pasasikat, kasi ginampanan mo ang binigay sa iyo ng Diyos. Katutunan. Amen. Diba? Halimbawa, si Adol. Halimbawa lang ha. Opo. Sumagot ka ng opo. Ano ba sinasabi ko? Halimbawa. Alam mo na ibig sabihin ko? Yan ang sagot. Ngayon, anong gusto mong malaman? Yan, niyaasa ko kayo. Huwag upo ng upo. Nakaupo ko na nga. Nakaupo ng upo. Hindi mo alam kung sinabi, upo, upo. Makarami ang ganyan. Dapat kumilig mo na bago upo. Para alam mo, yung mga sinasabi niya, alam mo sagutin dahil at hindi ka pa sumagot. Pakinggan mo muna siya bago ka mag-upo. Tama po. Tama rin siya. Tama po. Tama na naman tayo na. Anong bagay magandang sabihin ko para sa iyo? Ikaw pa ang sagot siya. Ngayon, kung ano sasabihin ko, ipapaliwan ko sa kanila. Ikaw, sa iyong tanong, pakinggan mo silang sagot na yun. Kung tanong mo ang mali. Parang audience sila. Tama hindi? Ayan, sabi siya. Ano? O, sige, smile na lang tayo. Okay na. Dahil yan ang gusto na mama, tayo ay magkakaisa. Kung ano man ang kapangyarihan bibigay sa atin ng Diyos, at ang karunungan bibigay sa atin ng Diyos, huwag natin iangat ang sarili natin. Isipin natin ang mga tao hihingi ng gabay, hihingi ng paliwanag sa salita ng Diyos. Kailangan natin na sila ang lalapitan natin. Dahil pakita natin, tayo talaga naglingkod sa Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig pa rin ang daladala natin sa lahat. Amen. Ano sa tingin niyo? Tama ba o hindi? Tama po. Siguro, ang lahat ng bagay, ang sinabi ng Diyos, walang masasaktan. Basta importante, ang binigyan ng Diyos ay marunong magkumbaba. Kung lahat tayo marunong magkumbaba, hindi tayo nakakasakit. Kahit anong medium, hindi tayo makakasakit. Anong ginawa nila, hindi tayo makakasakit. Basta ang salita ng Diyos magkumbaba at aral ng salita ng Diyos para sila ahunin sa kanilang kapahamakan. Balik sila sa tahanan ng Diyos. Amen. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, walang katapusan. Huwag natin yaman. So, ang lahat man, ang mga sinasabi ko, hindi galing sa akin, galing sa taas, bibig ko ang nagsasalita sa inyo. Dahil sinishare ko lang ang mga mensahe nila sa akin. Di ba, tatanong ko sa inyo, masarap ba magmaliwanag tungkol sa salita ng Diyos? Ay hindi. Masarap po. Maganda ba kumilig ng salita ng Diyos? Ay hindi. Yung nakasalita ng binigay ng katungkulan ng Diyos ay marunong magkumbaba. Maganda ba pakinggan? Hindi. Maganda po. Yung binigyan ng Diyos ng kapangyarihan magsalita, taga-murang, taga-usik, maganda ba yung pakinggan? Hindi. Dahil ang Diyos siya, hindi ang Diyos hawak niya. Dahil lahat ang kumampi sa Diyos ay pag-ibig.
Walang away, walang gulo, pag-ibig, at laging nagkukubawa. Siya lang ang magtataas, at saka yung mga taong pinagsasalita mo, tinuturo mo, siya rin ang magtataas sa'yo. Huwag mo itaas ang sarili mo. Bahala na sila, bahala ng Diyos. Basta tingnan mo ang iyong katungkulan, mga sinasabi, tungkol sa mga butihan, ang sentral, at pagbalik doon sa Diyos. Amen. Ang Diyos ay sa kanya. Amen. Mayroon kayo masasabi doon? Wala. Tanong kayo, gusto niyo tanong. Ako ay sasagot. Ha? Yung sinasabi niyo muna yung tatak. Kasi mayroon ba ibang tanong ba yung nalaman ninyo? Hindi po mo. Yan sasabihin sa'yo, sabi mo. Wala. Yung masabi ko lang po sa paliwanag ng Pama, na kapag yung isang mangaral ay may naon siyang magsalita, yan, pinapaliwanag mabuti yung salita ng Diyos na hindi nakakasakit ng kalooban. Yun po yung tunay. Yun yung magandang tularan na maging ehemplo na dapat tularan din ng lahat. Kasi kapag ang isang mangaral ay hindi ka nais-nais, kapag isang mangaral mapagmataas, mahilig manghusga o humatol gamit ang kasulatan, ang mga tagasunod niyan, sigurado, yun din yung magiging bunga. Dahil kung ano yung puno, siya rin yung magiging bunga. Kaya kung ang isang mangaral ay makikita sa kanyang tunay na aral at gawain ng Panginoon, yun yung napakaganda sa lahat. Dahil masarap sumunod, masarap paglingkod sa Diyos na mayroong gumagabay at sinusundan kung paano yung tamang pangangaral ng salita ng Diyos at kung paano yung tamang pagpapaliwanag na walang nasasaktan na kalooban, walang nasasaktan na mga kapatid sa labas. Dahil lahat pantay-pantay. Yun yung nakapakaganda bawat bagay na matutunan ng bawat mangangaral saan man panig ng mundo na kailangan kapag nangaral ng salita ng Diyos, ipangaral ng tama na hindi nakakasakit ng kalooban. Dahil kapag nangaral ng salita ng Diyos nakakasakit, dahil mahirap din bawat bagay na imbis na yung tao magpapatuloy siya sa kanyang paglilingkod, pagbabago. Hindi na yan magpapatuloy dahil sabi niya sa kanyang kalooban, bakit hinuhusgahan na naman ako doon? Kaya maganda yung pangangaral ng salita ng Diyos na ipangaral ng tama at ipaunawa ang salita ng Diyos upang maunawaan ng mabuti ng isang tao at kung paano ang dapat gawin upang yung pagbabagong inaasam ng isang tao ay makamit niya. Dahil kapag yun yung laging ginagawa, mas maraming tao ang may hikayat pabalik sa Diyos. Dahil nakikita nila yung mabubuting gawa at paliwanag sa kanila. Dahil dito sa mundo, yan sa aking pikikisalamuha, minsan madalas ang nangyayari, hindi na ipinapangaral ng tamang salita ng Diyos. Yun yung mga bagay na imbis ang mga tao'y pupunta sila sa church o magsisimba sila, hindi na sila pumupunta dahil meron silang dahilan kung bakit hindi na sila pumupunta roon. Dahil sa aking paglalakbay, pakikisalamuha sa mga tao, minsan nagtatanong-tanong ako sa kanila kung ano yung dahilan bakit hindi na sila nagsisimba o pumupunta sa mga churches. Yung palang bawat bagay na dahilan pangyayari sa kanila kaya hindi na sila pumupunta. Kaya maganda yung turo nyo, Ama, bawat bagay sa amin pinapaliwanag nyo na nasa mabuting pamaran lahat ng pangaral upang walang masaktan. At ang lahat ay maakay patungo sa liwanag. Yun lamang po at maraming salamat. Ano sabihin ba yun? Sabay po siya. Papalit siya doon na. Nagbabasa ng Bible. Dapat sa ulit ko, iyan taon na. Pagkatapos naharapin ko pa. Sige. So, sige po,
sa marunong tayong magkumbaba at siyempre nabubuhay po tayo dito sa mundo at gawin natin ang kabutihan. At yun ang kagustuhan ng Diyos. At nandito po yun sa Bible na nasa Ephesians chapter 2 verse 10. Tayo kanyang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pamanguna. At doon na po yun. Kaya po tayo nandito sa mundong ito dahil gusto ng Diyos na tayo ay magbaliklog sa Kanya at gawin po natin ang kabutihan. Sundin po natin ang Kanyang kalooban. Kaya po tayo nandito sa mundo ay binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magbago at magbaliklog sa Kanya upang tayo ay ahunin niya patungo doon sa langit, sa paraiso. At gawin po natin, iiral po natin lagi ang pag-ibig, magkumbaba po tayo lagi, at sundin po natin ang kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos, alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Sa tao, makapagtatago po tayo. Ngunit sa Diyos ay hindi po tayo makapagtatago. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ating mga ginagawa. At nandito po yun sa Bible. Nakasulat po dito sa Hebrews chapter 4 verse 13. Walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit. At lahat po tayo ay haharap sa Diyos pagdating ng oras. Kaya habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, ay gawin po natin ang kabutihan. Iral po natin ang pag-ibig. Isagawa po natin ang kalooban ng Diyos. Ang pag-ibig lagi ang iral. At nandito po sa Bible na sa Galatians chapter 6 verse 9 to 10, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aanin kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. At ito na po yun na samantalahin po natin habang buhay po tayo dito sa mundo, may katawan po tayo, ay samantalahin po natin na gawin ang kabutihan. Iral po natin ang pag-ibig. Mag-ipon po tayo ng kayamanan sa langit. Dito sa mundo, may kayamanan dito sa mundo, magagamit natin habang buhay po tayo. Ngunit kung wala na po tayo sa katawan, hindi na natin yan magagamit. Ang madadala natin patungo sa kanyang karyan, ang ginawa natin kabutihan. Kaya gawin po natin, iral po natin yung pag-ibig. Yun lamang po. Maraming salamat po. Amen. Iyan ang bagay at itong kunting araw binigay sa atin ng Diyos para ay tayo pinag-ipon-ipon dito para tayo ay magkakaisa. Dahil ang panahon, oras ngayon, oras ng pagdadasal natin at karawan na ngayon ay Biyernes. Ito ang salita ng Diyos at hinintay sa Kanya kung ano man ang bagay at ano man ang kagustuhan niya ay siya nang bahala kung ano man hinihintay natin. Amen. Mabuhay tayo, mabuhay sa Jesus. Yes, mabuhay. Thank you for watching po. Ayan, sa lahat ng nariyan. Ayan, tapos na po muli ang ating gawain. Ayan, share tayo about sa words of God na bagay na matutunan natin sa buhay. Yan, shout out kay Sister Nika Aldesin. At sa lahat po ng nariyan ay na Blessed Friday. Ayan, ay patuloy tayong mangaral ng salita ng Diyos. Piliin natin ang mabuti at tama na maging kalugod-lugod sa Diyos. Yan yun lang po. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat at ingat po lagi.